meron na namang palaban na smartphone sa halagang 10,000 pesos. And this is the Tecno Spark 20 Pro 5G. Yes guys, eto yung pinakaunang 5G sa Spark na series. Kung makikita nyo naman dito, 16GB of RAM plus 256GB of storage, 108MP na rin siya pagdating sa kanyang camera. Meron na din tong MediaTek Dimensity 6080 5G, 120Hz refresh rate, and marami pang iba. So, tingnan natin ngayon kung okay nga ba talaga to pagdating sa aking personal use. Dahil nga magkakaroon tayo ng unboxing and preview, and we will start in 3, 2, 1. Let's go! Hey, what's up guys? I am JP and this is JDin TV. Ngayon, kung makikita nyo naman, box pa lang, parehas na parehas lang talaga sa mga naunang Tecno Spark 20. Pero guys, as you can see, meron na tayong 5G dito. Yun lang yung difference nila. Pro 5G. Yung isa kasi, Spark 20 lang. Sa likod nakalagay yung kanyang mga main specs. Pero ngayon, tingnan naman natin kung ano nga ba talaga yung pinagkakaloob nito. Kung maganda nga ba talaga siya. So, bumungad na kaagad dito sa atin guys, yung mismong smartphone. Orange na orange. Ay! Diba? Ang laki ng kanyang camera module guys. Eto nga palang in-order ko is yung glossy white. Pero meron ka pa isang option which is yung Star Trail Black. Pero yes guys, maganda talaga siya. Tingnan natin yan in a while. Dito sa ibaba nakalagay yung kanyang warranty card. 12 plus 1 month warranty. Ang kanyang free na jelly case. Ooh. Sa baba naman guys, andito yung kanyang 33 watts of fast charging adapter. And yung kanyang USB-A to Type-C na cable. Siyempre, hindi mawawala yung ating SIM ejector pin na nakalagay dito. Yun lang. Yun lang. Wala siyang earphones and wala siyang mga etche-boreche. Yun lang. Wala siyang mga sticker, ganon. Sana meron. Pero yun na nga, siguro, nagtipid si Tecno. Hindi katulad ng kanilang mga POVA series na kumpletong-kumpleto talaga. So, Tecno, ano na? So, Tecno, Ang angas mo ah. So, eto na nga guys, si Tecno Spark 20 Pro 5G. Unang-unang impression ko talaga dito guys is para siyang Xiaomi 13. Yung dating flagship ng Xiaomi. Ganitong-ganito talaga yung itsura niya, especially pag pangmalayuan. So kapag meron ka palang ganito guys, akala nila na mamahalin yung phone mo. Huwag mo lang talagang ipapakita yung Tecno Spark dito sa ilalim. At the back, meron tayong glossy finish dito. I'm not really sure kung glass talaga siya or para siyang plastic. But yes, wala pa tayong info pagdating dyan. Etong phone ito ay merong plastic frame and glass front. Dito naman sa kanyang camera module, meron tayong pa-curve na papunta dito. And ang angas talaga niya. Sa loob naman, makikita natin dito na meron tatlong bilog, which is yung kanyang 3 cameras. And isa namang bilog na maliit, which is yung kanyang LED flash. May nakasulat na rin dito na 108MP. So, wow! Tingnan natin mamaya kung maganda nga ba talaga. Sa baba nakalagay yung kanyang Tecno Spark logo. And pagdating naman dito sa kanyang mga buttons and ports, sa ilalim po makikita natin yung kanyang dalawang speaker grills, which is amazing. And nasa gitna naman yung kanyang Type-C port. Dito naman sa kanyang right side nakalagay yung kanyang volume rockers and yung kanyang power button slash fingerprint scanner. Dito naman sa left side guys, nakalagay yung kanyang hybrid SIM card slot, which is nagsusupport ng either 2 SIM card o di ka naman 1 SIM card plus 1 SD card. Ngayon, dito naman sa top guys, nakalagay yung kanyang secondary speaker, plus meron din tayong IR blaster dito. Also, nakalagay na din na meron siyang Dolby Atmos. So, sinasabi nila guys na maganda yung speaker or sound quality nitong phone na to. Ngayon, try naman natin. 400% volume daw ah. Now, gets ko naman na naglagay sila ng dual speaker dito, pero yung pagsasabi na merong 400% volume, medyo exaggerated na siya guys. Siguro mas malakas lang siya sa iba't ibang mga phones at this price point ng konti, pero hindi to the point na 400%. Pero in fairness guys, maganda talaga yung kanyang tunog. And saludo ako dito sa Tecno dahil nga palagi sila nagpapa-help dito sa Dolby Atmos, and maganda na talaga yung mga sound quality ng kanilang mga previous smartphone. Overall, dito sa kanyang build quality guys, yung pinaka nagustuhan ko talaga dito is yung kanyang overall design. Like, kapag ito talaga yung gamit nyo guys, mapagkakamalan ka talaga na meron kang mamahaling smartphone. Ang ganda. Legit. Para siyang Xiaomi 13. Okay. Iba naman yung pinanggayahan. What did he say?
Now, dito naman tayo sa kanyang display. So, dito guys, okay lang siya. Ito ay merong 6.78 inch IPS LCD display with 120 Hz refresh rate and 1080p Full HD Plus resolution. Ngayon, pagdating sa resolution and refresh rate, wala tayong problema dyan. Expected na po yan pagdating sa Tecno at this price point. Like legit, mabilis, high resolution, and overall, perfect na talaga siya for its price. But, hindi po siya AMOLED display. Now, merong nirelease si Tecno guys na meron ng AMOLED display, which is yung Tecno POVA 6. So, kapag alam na ng tao na AMOLED yung Tecno POVA 6, pipiliin pa ba nila to pagdating sa display? Well, surely not guys. Kung makikita nyo naman guys, eto yung Tecno Spark 20 Pro 5G. Pero, eto naman yung Tecno POVA 6. This phone is brighter, more vivid, and mas manipis rin yung kanyang mga bezels. It's because AMOLED na siya. So, as you can see here, medyo makapal yung kanyang mga bezels all around, especially at the bottom. But to be clear guys, at this price point, yung ibang mamahaling brands like Samsung, alam niyo na yun, hindi siya masyadong maganda pagdating sa mga display dahil nga wala pa yung mga punch hole. Pero eto guys, punch hole na siya, 120 Hz, napaka-smooth. Although, pagdating sa pagiging vibrant and saturated, medyo maiiwanan talaga etong si Tecno Spark 20 Pro 5G. So, bakit hindi pa naging AMOLED, di ba? Ano na, Tecno? Now, pag-usapan naman natin yung kanyang performance. So, etong phone ito guys, ay meron ng Android 14, which is the latest as of now. And pagdating sa kanyang processor, ito ay merong MediaTek Dimensity 6080 5G with octa-core CPU up to 2.4 GHz and Mali G57 MC2 naman pagdating sa kanyang GPU. So ngayon guys, dito na natin malalaman yung rason kung bakit IPS LCD lang siya. Dahil nga, again, meron tayong Tecno POVA 6 dito. Si Tecno POVA 6 guys ay meron lamang Helio G99. While this one is Dimensity 6080 5G. So, pagdating sa internet capability, well, definitely, mananalo talaga itong si Tecno Spark 20 Pro 5G. Yan, di ba? 5G. Nilalagay talaga na yan. Kung yung POVA 6 naman na 5G, meron din yung 5G na nakalagay palagi. So, you know, 5G always wins compared sa 4G, guys. Whoa. For me. Antuto benchmark, meron tayong 400,000 plus dito. Again, halos katulad lang ng Helio G99. Sa Mobile Legends, ultra graphics and high refresh rate. And para sa akin, napaka-okay na talaga nitong phone na to dito sa Mobile Legends, guys. Napaka-playable, napaka-smooth. And para sa akin, kung ML lang naman yung lalaroin nyo, well, definitely, wala na kayong problema with the Tecno Spark 20 Pro 5G. Napaka-smooth na nito, and kapag meron kayong malakas na internet or wifi, well definitely, wala na talaga kayong ma-feel na lag and frame drops except na lang kapag umiinit na yung mismong smartphone. Especially kapag mainit yung panahon o di ka naman mainit sa bahay ninyo. Mag-iinit yung smartphone, magkakaroon ng processor throttling, so babagal siya ng konti. Doon na kayo makaka-experience ng lag and frame drops kapag napakainit na talaga niya. Sa Call of Duty naman, ganun pa rin, napaka-smooth pa rin itong phone na to when it comes to playing this game. Makakapatay ka ng mga maraming kalaban dito guys. And syempre, mag-enjoy ka rin habang naglalaro ng Call of Duty with this phone. Smooth siya, playable, and napaka-enjoyable din niya dahil nga meron siyang dual speaker. So, mararamdaman mo talaga yung putukan habang naglaro ng Call of Duty. You get to see Taylor Swift. So, chug. Di ba? Sulit na sulit kapag meron ka talagang dual speaker. So, huwag na nating sayangin yung pera natin sa mga nagbebenta ng single speaker lang, guys. Dapat marunong sila mag-adjust. Ang galing, ang galing. Gawin nilang dual speaker yung kanilang mga nilalabas na smartphone. O, di ba? Ang galing, ang galing. Kapag binibili nyo kasi, siyempre magbibenta pa rin yan. Kayo naman. Overall, pagdating dito sa kanyang performance, dito talaga bumawi etong si Tecno Spark 20 Pro 5G. Bihira ka lang makakakita ng isang bagong release na smartphone na merong ganitong processor na mabibili nyo sa halagang 10,000 pesos below. And kapag maswerte and nakakuha ng voucher, pwede pang maging 8,000 and meron pang nakitang 7.8K. So, sulit na talaga itong phone to kapag nabili mo to sa ganong mga presyo. Now, sa battery naman itong phone to guys, ito ay merong 5,000 mAh battery which can last up to 2 days kapag ikaw ay medyo mahina sa paggamit. Pero kapag kayo ay heavy user guys, well definitely aabot ka lang ng isang araw using this phone. Ngayon, pagdating naman sa charging, kapag kayo ay palaging nagmamadali, well definitely okay
okay lang, medyo decent lang siya dahil nga ito ay meron ng 33 watts of fast charging. Macha-charge mo na to from 0 to 100% in just 1 hour and 20 minutes. So para sa akin guys, mabilis na po yun. Okay na ako dito sa battery ng Tecno Spark 20 Pro 5G. Now let's proceed pagdating dito sa kanyang camera guys. So ito ay meron ng 108MP main camera, 2MP macro, and unfortunately, isang dummy. So wala po itong specification, that is why dummy lang po ito, design lang po siya. So in case na nabasag nyo tong isang camera dito sa may gilid, wala pong problema yan. Dito naman sa kanyang selfie, meron tayong 8MP selfie camera. Ngayon guys, pagdating naman dito sa kanyang result, actually, nagustuhan ko talaga yung back camera nitong Tecno Spark 20 Pro 5G. Para siyang kuha ng Tecno Pova 6 Pro 5G, which is mas mahal yun guys. High quality siya, napaka-sharp, and accurate na accurate din yung kanyang mga result dito. Especially sa aking skin tone, kuhang-kuha niya yan guys. So sa kanyang portrait guys, meron tayong option dito na AI Smart Beauty Effect, which is napaka-effective niya. Parang wala kang makeup, pero parang ang glowing mong tingnan. So meron ka pa iba't ibang option dito like smooth skin, skin color, slim face, and more. Pwede ka talagang gumanda kapag itong phone na to ang gamit mo. Siyempre, except sa AI Cam and Portrait, meron din siyang Super Night Mode, Slow Motion, Time-Lapse Dual Video, which is yung usong-uso ngayon. Maraming gumagamit ito sa Reels, guys. Ginagamit nila yung back camera and front camera at the same time. Kapag merong mga aksidente... Sige. Aksidente. Kapag merong mga aksidente, yun yung mga kadalasang ginagamit ng tao para makita ng viewers yung reaction nila. Tapos kung ano yung nagaganap. Meron din tayong Sky Shop dito, Pro Mode, Super Macro, and more. Parang ang dami nito guys, hindi ko to mauubos. So kapag gagamitin mo itong kanyang back camera, pang picture ng mga products, mga sunsets, and other types of views, well definitely okay na okay siya. Pero kapag tao guys, kailangan mo talagang i-switch into portrait para mas maganda yung inyong mga skin tone dito sa phone na to. Dahil nga kapag AI cam lang, hindi siya masyadong maganda. Like, medyo mas saturated siya. Sa selfie camera naman, ganun pa rin. Maganda naman yung kanyang mga result na napapakita dito, pero hindi siya ganun ka-high resolution. Since 8MP lang po siya. Pero overall, okay na siya. And marirecommend ko to para sa mga taong gusto mag-selfie-selfie. Meron ka pang wide selfie dito, which is para siyang panorama, pero short lang. Para mas maging wide yung inyong selfie. Gamit na gamit to kapag meron kayong mga friends or mga kasama nyo sa trabaho, pwede nyo tong gamitin guys. Wide Selfie by Tecno Spark 20 Pro 5G. Ngayon, sa video quality naman. Etong photo to guys ay makakakuha na ng 2K at 30fps, 1080p at 60fps, and pababa. So, wala po siyang 4K guys, pero at least meron siyang 1080p at 60fps, which is, gustong-gusto ko yun. Mas smooth, mas maganda kasi kapag 60fps. Pero sa selfie naman guys, wala po siyang 1080p at 60fps, 2K at 30fps, and 1080p at 30fps lang po siya. So, yun lang. Yun lang. Sana merong 60fps pa rin pagdating sa kanyang selfie. Pero yun na nga, try natin. So, eto na nga guys, yung video quality using the Tecno Spark 20 Pro 5G sa kanyang 1080p at 60fps na settings. So, ano sa tingin nyo? Okay ba? Smooth ba siya? Comment down below. Ngayon, try naman natin yung kanyang selfie camera. Now guys, eto naman yung selfie video camera niya. Parang ang ganda. Parang gwapo ko dito. So, pwede pala siyang pang vlog. Diba? 1080p at 30fps to guys. Wow. High quality. Overall, sa camera nitong Tecno Spark 20 Pro 5G, okay na ako dito guys. Like, one of the best phone that I got sa halagang 10,000 pesos below. Legit. Makakakumpit talaga to sa mga best ko dito sa 10,000 pesos below. And merong mga times, siyempre, na matatalo siya. Meron ding mga times, which is, mag-shine siya. So, para sa akin, overall, recommended ko na to para sa mga taong gustong mag-picture-picture, mag-take ng videos, and other things na magagawa nyo sa inyong mga camera. Overall, guys, eto pala ay nagamit ko na ng 1 week. So, hindi po ito legit na ngayon ko lang in-unbox. Pero, na-review ko na talaga to. And for me, okay na okay talaga ako dito kay Tecno Spark 20 Pro 5G, except na lang pagdating sa kanyang display. So, yun lang talaga yung kanyang medyo downside. And understandable naman yun dahil nga binigyan tayo ng magandang processor
processor. So, syempre, kukulangan din nila yung ibang part, which is, this time, is the display. So, katulad na lamang dito kay Tecno Povo 6, guys, kung gusto mo ng isang magandang display, pero ekes pagdating sa processor, dahil nga G99 tapos 4G pa rin, well, go for this one. Pero, kung gusto mo naman yung 5G na, tapos mas malakas pa ng konti pagdating sa processor, well, definitely go ka na dito kay Tecno Spark 20 Pro 5G. Sulit na to para sa akin, guys, except na lang talaga sa kanyang display. So, I guess that's pretty much it for this video, guys. I am JP and this is JT TV. Thank you for watching and God bless. Please make sure to subscribe para makita nyo pa yung iba't ibang upcoming reviews natin dahil nga grind tayo ulit. Bye-bye!